Isang malagim na katahimikan ang bumalot sa buong kontinente ng Europa matapos ang deklarasyon mula sa Berlin na mistulang nagpaguho sa mga pangarap ng Brussels at Kiev sa isang iglap. Hindi ito isang simpleng pahayag ng diplomasya, kundi isang marahas na pagbabalik sa realidad na dumurog sa anumang pag-asa ng mabilisang integrasyon ng Ukraine sa kanluran. Ang pinto na inaakalang bukas ay marahas na isinara, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malamig na kalkulasyon ng pambansang interes at kaligtasan ng buong istruktura ng Unyong Europeo. Ang hakbang na ito ay nagbabadya ng isang bagong yugto sa geopolitika ng rehiyon, kung saan ang mga emosyon at simbolismo ng digmaan ay wala ng puwang sa harap ng matitigas na batas ng institusyon. Ang sentro ng pagyanig na ito ay nagmula kay Friedrich Merz, ang figurang politikal sa Alemanya na tumapo sa lahat ng espekulasyon tungkol sa mabilisang pagsapi ng Ukraine sa Unyong Europeo. Sa isang tono na nagpatigil sa buong kontinente, nilinaw ng Berlin na ang mga patakaran ay mananatiling patakaran at hindi ito babalukturin ng anumang digmaan, simpatiya o pampulitikang presyon mula sa mga kaalyado. Ibinabalik ng Alemanya ang debate sa pinakamatibay na pundasyon ng Unyon, ang tinatawag na Copenhagen Criteria. Ito ang balangkas na legal na nagdikta sa bawat pagpapalawak ng Unyon sa loob ng mahabang panahon. Ang mga pamantayan ay malinaw at hindi maipagkakasundo. Isang demokrasyang gumagana ng totoo, isang estado ng batas na walang bahid ng korupsyon, at isang ekonomiyang may sapat na lakas upang makipagsabayan sa iisang merkado ng Europa. Para sa Berlin, ang Ukraine ay sadyang wala pa sa puntong iyon. Ang prosesong ito ay hindi isang simpleng kasunduan na maaaring lagdaan sa loob ng isang gabi. Ito ay nangangailangan ng muling pagbubuo ng isang bansa na tatagal ng maraming taon o maging ng ilang henerasyon. Ang pinakamabigat na revelasyon ay ang pagtukoy ni Merz sa mismong takdang panahon. Ipinagbigay alam ng Berlin sa Washington na ang anumang senaryo kung saan ang Ukraine ay magiging miyembro ng Unyon sa unang araw ng Mayo, taong 2027 ay ganap na imposible. Ang petsang ito ay hindi umiiral sa hapag ng negosasyon. Ang deklarasyong ito ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa ilang buwang optimismo na nagmumula sa Brussels, kung saan ang mga islogan ng politika ay madalas na nauuna kaysa sa realidad ng mga institusyon. Hindi itinatanggi ng Alemanya ang kinabukasan ng Ukraine sa Europa, ngunit tinanggal nila ang ilusyon ng pagkakaroon ng madaling daan. Walang VIP lane sa club na ito. Ang bigat ng pahayag ni Merz ay hindi lamang nakasandal sa nilalaman nito, kundi sa posisyon ng Alemanya bilang makina ng ekonomiya at utak ng estratehiya ng buong alyansa. Kapag ang Berlin ay tumapak sa preno, ang buong sistema ng Europa ay nakakaramdam ng paghinto. Ito ay hindi lamang pananaw ng isang gobyerno, kundi isang senyales na ang pagtutol ay lumalawak na sa loob ng Unyon laban sa isang prosesong minamadali. Inilalantad nito ang malawak na agwat sa pagitan ng ambisyong politikal at ng arkitekturang legal ng kontinente. Maaaring magbigay ang Europa ng salapi at armas, ngunit ang pagiging miyembro ay isang kontratang pangmatagalan na isinulat sa pamamagitan ng mga legal na kondisyon, hindi ng damdamin ng pakikiisa sa panahon ng giyera. Ang pagbubukas ng pinto ng Unyong Europeo ay isang kalkulasyong estruktural at hindi isang islogan ng geopolitika. Para sa Kiev, ang pasilyo patungo sa kanluran ay mas mahaba at mas masalimuot kaysa sa ipinapangako sa publiko. Ang mensahe ay malinaw, ang proseso ng pagsapi ay susunod sa ritmo ng batas, hindi sa ritmo ng labanan sa frontlines. Ito ay nagmamarka ng isang estratehikong pagwawasto sa kung paano pinag-uusapan ng Europa ang hinaharap. Inilalayo na ang diskusyon mula sa emosyon at ibinabalik sa malamig na balangkas ng institusyon. Walang eksepsyon, walang daang taga, at walang puwang para sa mga desisyong nakabase lamang sa moralidad ng digmaan. Kung susuriin ng mas malalim, ang pagtulak sa Ukraine papasok sa Unyong Europeo o sa NATO ay itinuturing ng mga realistang lider bilang mekanismo na maaaring magpasimula ng isang digmaang pandaigdig. Ang lohika ay nakabase sa epekto ng domino. Ang pagsapi sa alyansa ay nangangahulugan ng bisa ng mga artikulo ng depensa. Sa sandaling maging miyembro ang Ukraine, ang anumang sagupaan sa kanilang hangganan ay magiging sagupaan ng buong bloke. Sa konteksto kung saan itinuturing na ng Rusya ang Ukraine bilang isang pulang linya ng kanilang pambansang seguridad,
Ang pagtanggap sa Kyiv ay hindi pagpapalawak ng kapayapaan kundi isang direktang banggaan sa pagitan ng mga kapangyarihang nuklear. Ito ang naglalagay sa Europa sa isang malamig na pagpipilian. Ang pagbubukas ba ng pinto sa politika ay katumbas ng pagsasara ng pinto sa pisikal na kapayapaan? Ang mga tumututol sa mabilisang integrasyon ay nangangatwiran na walang karapatan ang sinumang bansa na isugal ang kaligtasan ng buong kontinente para lamang sa isang desisyong simboliko. Kung ang Ukraine ay magiging miyembro ngayon, ang bawat bansang kasapi ng Unyon ay matatalian sa politika, pinansyal at seguridad. Ang digmaan sa silangan ay magiging obligasyon ng bawat pamilya sa kanluran. Ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa estratehiya kundi tungkol sa budget, pensyon, tulong panlipunan, at istruktura ng ekonomiya. Ang mga numerong lumalabas ay nakapapaso, daan-daang bilyong dolyar para sa pagpapatakbo ng gobyerno ng Ukraine at daan-daang bilyon pa para sa muling pagtatayo at pag-aarmas. Ang halagang ito ay katumbas na ng ilang dekadang pondo para sa kapakanan ng mga mamamayan sa gitnang Europa. Dito pumapasok ang argumento ng demokrasya sa loob ng mga bansang miyembro. Binibigyang diin ng mga kritiko na ang mga desisyong maglipat ng bilyon-bilyong pondo ay ginagawa sa mga saradong kwarto ng mga konseho, habang ang mga ordinaryong botante ay hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng magiging epekto nito. Inilalarawan nila ang isang malaking agwat sa pagitan ng Brussels at ng mga mamamayan. Sa itaas ay ang mga paketeng nilagdaan gamit ang wikang estratehiko. Sa ibaba ay ang mga pamilyang humaharap sa tumataas na bayarin sa kuryente, implasyon at kakulangan sa budget. Sa ganitong pananaw, ang pagtutol ay hindi pagiging anti-Ukraine, kundi pagtatanggol sa soberanya ng kaban ng bayan. Ang pagtulong ay katanggap-tanggap, ngunit hindi sa paraang itinatali ang sarili sa isang obligasyong pinansyal na hihigop sa yaman ng bansa sa loob ng 10 taon. Bilang alternatibo, lumilitaw ang modelo ng pakikipagtulungan ng walang ganap na pagiging miyembro na kahalintulad ng relasyon sa Turkiya. Ito ay isang estrukturang may kakayahang umangkop kung saan ang mga kasunduan sa ekonomiya, seguridad at tulong ay maaaring umiral ng hindi nagbibigay ng karapatang bumoto sa mga desisyon ng Unyon o akses sa pangkalahatang budget. Ang teoryang ito ay tumitingin sa pagiging miyembro bilang isang switch na hindi na maaaring patayin kapag nabuksan na. Kapag naging miyembro, ang lahat ng mekanismo ng obligasyon ay automatikong gagana. Kaya naman, ang panawagan ng mga realista ay panatilihin ang Ukraine sa sona ng kooperasyon, hindi sa sona ng pagsasanib ng institusyon. Ang pananaw na ito ay nagmumula rin sa isang babala tungkol sa kalikasan ng kasalukuyang administrasyon sa Kyiv na nakikita nilang nakikipaglaban para sa kaligtasan at dahil dito ay tumataya sa isang ganap na tagumpay. Subalit, ang paniniwalang ang oras ay kakampi ng Ukraine ay itinuturing na isang mapanganib na sugal. Ang digmaang paubusan ay hindi pumapabor sa panig na mas mahina ang industriya at mas maliit ang populasyon. Ang bawat buwang itinatagal ng labanan ay pagkaubos ng yaman at ang anumang prediksyon ng mabilis na tagumpay ay mas psikolohikal kaysa sa materyal. Mula sa anggulong ito, ang pagtulak sa negosasyong pangkapayapaan ay hindi pagtataksil, kundi isang pagtatangka na harangan ng isang pagkatalo na mas magiging magastos sa hinaharap. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa papel ng Estados Unidos. Mayroong lumalaking pangamba sa Europa na ang politika sa Washington ay maaaring magbago ng mas mabilis kaysa sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Kung ang isang bagong administrasyon sa Amerika ay magpasyang bawasan ang kanilang pakikialam, ang bigat ng responsibilidad ay babagsak ng buo sa balikat ng Europa. Ito ang itinuturing na pinakamalaking panganib, ang pagbuo ng isang pangmatagalang patakaran na nakasandal sa isang panandaliang garantiya mula sa ibang bansa. Hindi maaaring isugal ng kontinente ang kanilang ekonomiya at seguridad sa siklo ng halalan ng isang dayuhang kapangyarihan. Kaya naman lumalakas ang panawagan para sa isang estratehiyang Europeo na nakabatay sa sariling limitasyon at realidad. Ang takot sa unti-unting pagkadulas patungo sa direktang digmaan ay totoo. Nagsimula ito sa tulong pinansyal, sinundan ng mga bala, pagkatapos ay mga tangke at missiles, at ngayon ay mga tagapayo. Ang kasaysayan ay nagtuturo na ang mga malalaking digmaan ay bihirang magsimula sa isang formal na deklarasyon. Sila ay lumalala sa pamamagitan ng maliliit na desisyong binibigyang katwiran bawat hakbang.
Sa ganitong senaryo, ang isang kasunduang bilateral ng ilang bansa ay maaaring maging obligasyon ng lahat dahil sa presyur ng politika. Binibigyang diin ng mga tumututol na ang publiko sa Europa ay hindi bumoto para sa digmaan. Gusto ng mga mamamayan ang kontroladong presyo ng bilihin, seguridad sa lipunan at matatag na hangganan. Ayaw nila ng isang komprontasyong militar laban sa isang kapangyarihang nuklear na walang malinaw na katapusan. Samantala, mula sa Moscow, ang tono ay nagbago na rin patungo sa isang nakababahalang kumpiyansa. Sa papalapit na mga pagpupulong sa Abu Dhabi, ang digmaan ay pumasok sa isang kakaibang estado. Hindi na ito basta palitan ng putok. Ito ay isang gray zone kung saan ang bawat pahayag ay isang estratehikong pag-atake sa sikolohiya ng kalaban. Ang mensahe ni Dmitry Medvedev, ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa Konseho ng Seguridad ng Rusya, ay maikli ngunit matalim. Sa panahon ng digmaan, ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng tangke kundi sa lakas ng loob na sabihin sa mundo na ang katapusan ay abot kamay na. Nang piliin ng Moscow ang ganitong klaseng retorika, nagpapadala sila ng senyales na hindi na sila nagsasalita base sa mga posibilidad, kundi base sa mga konklusyon. Ang nakakatakot sa naratibo ng Rusya ay hindi ang usapin ng pagkapanalo, kundi ang kanilang paghahanda para sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang tanong na ano ang mangyayari pagkatapos ng tagumpay ay hindi wika ng isang bansang nais lamang tapusin ang gulo. Ito ay wika ng isang bansang nagdidisenyo ng bagong kaayusan, nagtatakda kung paano ikakandado ang mga pinto upang hindi na muling sumiklab ang gulo at naghahandang gawing istrukturang politikal ang kanilang bentahe sa militar. Sa madaling salita, ipinapahiwatig ng Moscow na ang negosasyon ay hindi lugar para hatiin ang panalo, kundi lugar para gawing legal ang panalong nakuha na nila sa lupa. Para sa Kremlin, ang anumang usapang pangkapayapaan ay huling yugto na lamang ng kanilang operasyong militar. Ito ay isang manual ng pagsuko sa kanilang mga kondisyon, hindi isang imbitasyon para sa kompromiso. Sa kabilang banda, ang Kyiv ay pumapasok sa yugtong ito na may halong kaba at desperasyon. Hindi maaaring sabihin ng Ukraine na ayaw nilang makipag-usap dahil ang kanilang infrastruktura, enerhiya at lipunan ay unti-unti nang nauubos. Ngunit hindi rin nila maaaring tanggapin ang mga kondisyong itinuturing nilang pagpapakamatay sa politika. Ang pagkilala sa pagkawala ng teritoryo, pagtanggap sa bagong hangganan, at pagtatali sa sarili sa isang permanenteng neutralidad. Ito ang kabalintunaan ng digmaang ito. Upang matapos ang labanan, kailangang hawakan ang usapin ng teritoryo. Ngunit ang paghawak sa teritoryo ay ang nag-iisang bagay na maaaring magpabagsak sa isang gobyerno kahit tumigil na ang putukan. Kaya ang Kyiv ay nagsasalita tungkol sa pagtatapos na may dangal. Ngunit ang dangal sa isang digmaang paubusan ay mahirap bigyan ng kahulugan dahil ang bawat panig ay may magkaibang diksyonaryo. At sa gitna ng lahat ng ito, ang Washington ay sinusubukang maging konduktor ng orkestra, ngunit ang kanilang kumpas ay hinihila ng dalawang magkaibang puwersa. Sa isang banda, hindi nila maaaring iwanan ng Ukraine dahil masisira ang kanilang kredibilidad sa buong mundo. Sa kabilang banda, nais na ng Amerika na lumikha ng isang malinis na pagtatapos upang mailipat ang kanilang atensyon sa ibang mga nagbabagang rehiyon, lalo na sa gitnang silangan kung saan ang mga krisis ay nagsisimula na ring kumain sa oras at yaman ng Estados Unidos. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, mahalagang tingnan ang tinatawag na progresibong pag-uusap na naganap sa Florida bilang isang diplomatikong palabas na may dalawang mukha. Kapag sinasabi ng Washington na naniniwala silang ang Moscow ay handa na sa kapayapaan, hindi nila inilalarawan ang realidad kundi sinusubukan nilang lumikha ng espasyo upang ibenta ang isang kasunduan sa kanilang sariling publiko. Subalit ang tanong na bumabagabag sa lahat ay kung anong klaseng kapayapaan ang tinutukoy. Ito ang puntong bulag ng buong negosasyon. Kung ang kapayapaan ay nangangahulugan na isusuko ng Ukraine ang rehiyon ng Donbas kapalit ng tigil putukan, haharapin ng Estados Unidos ang matinding pag-aalsa mula sa kanilang mga kaalyado sa Europa na namuhunan ng kanilang kapital na politikal sa prinsipyong hindi kailanman dapat magpalit ng lupa para sa kapayapaan. Sa kabilang banda, kung ang kapayapaan ay nangangahulugan na titigil ang Rusya nang hindi nakukuha ang kanilang mga pangunahing layunin, ituturing itong estratehikong pagkatalo ng Kremlin.
Dahil dito, ang terminong positibong pag-usad ay madalas na isang magalang na tawag sa katotohanang ang bawat panig ay sinusubukang hilahin ang linya ng konsesyon papunta sa kabila. Sa ganitong konteksto, ang pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ay hindi tanda ng kapayapaan kundi isang pagsubok lamang. Isang marupok na eksperimento ito upang makita kung kaya ng dalawang panig na kontrolin ang kanilang mga daliri sa gatilyo sa loob ng ilang araw. Kapag ang mga ilaw sa Ukraine ay hindi namamatay at ang mga sirena ay hindi tumutunog dahil sa mga drone, nagsisimulang umasa ang mga tao. Ngunit ang eksperimentong ito ay kasing rupok ng salamin. Isang maling akala, isang pagsabog, o isang akusasyon ng paglabag ay sapat na upang sunugin muli ang lahat. Sa digmaan, ang tiwala ay hindi itinatayo sa loob ng mga linggo, ngunit ito ay nawawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang tunay na hamon sa paparating na mga pagpupulong sa Abu Dhabi ay hindi lamang ang pagpirma kundi ang pagtukoy sa nilalaman ng kasunduan. Mula sa pananaw ng Moscow, ang sentro ng usapan ay nananatiling ang Donbas. Para sa kanila, ang Donetsk at Luhansk ay hindi lamang lupa. Ito ang simbolo ng kanilang orihinal na layunin, ang dahilan kung bakit nila binayaran ang napakataas na presyo ng digmaan. Igiit ng Rusya ang kabuuan ng mga probinsyang ito, kabilang ang mga bahaging hindi pa nila kontrolado, bilang panimulang punto ng negosasyon. Ito ay isang klasikong taktika ng panggigipit. Ilagay ang demand sa pinakamataas na antas upang ang anumang kasunod na pag-atras ay magmukhang kabutihang loob. Subalit para sa Kyiv, ang pagtanggap dito ay katumbas ng paglagda sa sarili nilang hatol ng kamatayan bilang isang soberanong bansa. Kaya naman ang Donbas ay nagiging isang malaking batong nakaharang sa pinto. Kung hindi ito maalis, walang sinuman ang makakadaan. Mayroon pang mas malalim at mas mapanganib na patibong kaysa sa teritoryo, at ito ay ang usapin ng seguridad. Hindi naniniwala ang Ukraine na ang isang pirasong papel ay sapat na upang pigilan ang pagbabalik ng mga tangke ng Rusya sa hinaharap. Dahil dito, ang mga pangako ng suporta mula sa ibang bansa ay nagiging tanging siguro ng kanilang kaligtasan. Ang Britanya at Pransya ay nagpahayag ng posibilidad ng pagpapadala ng mga puwersa pagkatapos ng kapayapaan upang magsilbing tagapamayapa. Agad itong tinutulan ng Moscow dahil ito ay tumatama sa kanilang pulang linya. Hindi tatanggapin ng Rusya ang anumang presensya ng militar ng NATO sa lupain ng Ukraine dahil itinuturing nila itong pagbabalatkayo sa mismong banta na nais nilang alisin mula pa sa simula. Dito nabubuo ang isang malupit na kabalintunaan na tinatawag na dobleng kandado ng hidwaan. Upang makaramdam ng kaligtasan ang Ukraine, kailangan nila ng mga garantiyang kasing tigas ng bakal tulad ng presensya ng mga dayuhang sundalo. Ngunit habang pinalalakas ang garantiya, lalo namang itinuturing ng Rusya na ito ay isang banta at lalong bumababa ang tsansa na lumagda sila sa kasunduan. Kung gagawin namang mahina ang garantiya upang mapapayag ang Rusya, ang Ukraine naman ang hindi lalagda dahil sa takot na maulit ang pagsalakay. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga analista na ang kasunduan, kung mayroon man, ay simula pa lamang ng panibagong uri ng tunggalian, isang tunggalian sa kung paano ipatutupad ang mga patakaran, paano babantayan ang mga paglabag, at paano tutugon kung sakaling masira ang tigil putukan. Habang ang mundo ay nakatuon sa diplomatikong chess sa Europa, ang gitnang silangan ay biglang nagpaalala na mayroon itong sariling mitya na handang sumabog anumang oras. Noong huling araw ng Enero, ang katahimikan ay binasag ng mga pagsabog sa Iran na tila isang pambungad sa mas malawak na krisis. Ang dalawang malalaking pagsabog sa Bandar Abbas ay hindi lamang aksidente. Ito ay mensahe sa isang rehiyon na nasa bingit ng pagguho. Ang lungsod na ito ay estratehiko dahil nakadikit ito sa kipot ng Hormuz, ang pinakamahalagang daluyan ng langis sa buong mundo. Ang panganib ay hindi lamang nasa pinsalang pisikal kundi sa tiyempo. Nangyari ito habang ang isang malaking armada ng Estados Unidos ay papalapit sa rehiyon at habang nagpapalitan ng mga banta ang Tehran at Washington. Sa mga ganitong sandali, ang katotohanan ay madalas na natatakpan ng usok ng digmaan habang ang takot ay pinalalaki. Ang simpleng tsismis o maling impormasyon ay maaaring maging sanhi ng pagkadiskaril ng diplomasya.
Ang pagtanggi ng Iran sa mga ulat na tinarget ang kanilang mga opisyal ng militar ay hindi lamang pagwawasto ng balita, ito ay isang laban para sa kontrol ng naratibo. Kapag ang isang gobyerno ay kailangang maglaan ng oras upang patayin ang mga alingaw-ngaw, ipinapakita nito na ang digmaan sa impormasyon ay kasing init na ng digmaan sa lupa. Ang Israel ay tumangging may kinalaman sila, ngunit sa panahong ito ang pagtanggi ay hindi sapat upang pawiin ang hinala. Ang hinala ay hindi nangangailangan ng ebidensya upang mabuhay. Kailangan lamang nito ng tamang konteksto, at ang konteksto ngayon ay isang rehiyong puno ng pulbura. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa posisyon ng Estados Unidos. Ang pahayag ni Pangulong Donald Trump na hindi niya maibabahagi ang mga planong militar sa mga kaalyado sa Golpo habang nakikipag-usap sa Tehran ay lumikha ng lamat sa tiwala. Para sa mga bansa sa rehiyon, ito ay senyales na sila ay nagiging mga manunood na lamang sa isang dulang maaaring tumupok sa kanilang sariling bakuran. Ang pagtanggi ng ilang bansa sa Golpo na payagan ang Amerika na gamitin ang kanilang mga base para sa pag-atake ay naglalantad ng limitasyon ng kapangyarihan ng Washington. Gusto nilang magpakita ng lakas ngunit wala silang buong suporta ng mga bansang direktang maaapektuhan ng gulo. Ang bawat balita tungkol sa posibleng pagsisimula ng operasyon sa loob ng ilang oras ay lalong nagpapabigat sa hangin na ginagawang padalos-dalos ang bawat kalkulasyon. Bumalik tayo sa Ukraine, kung saan ang digmaan ay hindi tumigil para magbigay daan sa diplomasya. Sa halip, ang digmaan ay naging mas teknikal at mas brutal. Ang paggamit ng Rusya ng bombang FAB-3000 ay isang nakakatakot na pagpapakita ng industrial destruction. Ang video ng pagbagsak nito sa isang gusali sa Donetsk ay hindi lamang dokumentasyon ng labanan. Ito ay psikolohikal na digmaan. Sinasabi nito sa kalaban na walang lugar na ligtas gaano man ito katibay. Kasabay nito, ang ulat ng daan-daang engkwentro sa buong linya ng front ay nagpapakita ng tinatawag na saturation o pagbababad ng larangan ng digmaan. Kapag ang bawat pulgada ng lupa ay binabantayan ng drone at tinutumbok ng artilerya, ang anumang paggalaw ay may kapalit na dugo. May isang kakaibang pangyayari na naganap sa gitna ng ingay na ito. Ang kawalan ng pag-atake sa mga pasilidad ng kuryente sa isang partikular na araw. Ito ay binibigyang kahulugan bilang isang energy ceasefire o tigil putukan sa enerhiya. Ngunit huwag tayong magkamali, hindi ito galing sa kabutihang loob, ito ay kalkulasyon. Gusto ng Rusya na ipakita na kaya nilang patayin at sindihan ang digmaan ayon sa kanilang kagustuhan upang magkaroon ng bentahe sa negosasyon. Gusto naman ng Ukraine na ipakita na kaya nilang sumunod sa disiplina upang hindi sila ang maging dahilan ng pagkasira ng usapan. Ang isang araw na tahimik ang mga transformer ay nagiging mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati ng mga politiko. Sa Europa naman, ang pagkabalisa ay hindi dahil sa bomba kundi dahil sa kawalan ng katiyakan sa kanilang pinakamahalagang kaalyado. Ang mga madaling araw na pagpupulong sa Brussels ay paghahanda para sa isang bagong realidad sa ilalim ng Administrasyong Trump. Ang mga lider ng Europa ay nagbabalangkas ng plano kung paano sasagot kung sakaling maglunsad ang Washington ng digmaang pangkalakalan o bawasan ang suporta sa seguridad. Ang ideya ng pagbili sa Greenland, bagaman tila katawa-tawa sa iba, ay seryosong senyales para sa Europa na ang lumang kaayusan ay binabaklas na. Kapag ang Europa ay abala sa pag-iisip kung paano dedepensahan ang kanilang ekonomiya mula sa Amerika, nababawasan ang kanilang enerhiya at pagkakaisa para sa Ukraine. Alam ito ng Kyiv, at alam nila na ang bintana ng pagkakataon ay hindi mananatiling bukas habang panihon. Maging sa ating rehiyon sa Timog Silangang Asya, ang mga lamat ay nagsisimula ring lumitaw, partikular sa isyu ng hangganan ng Cambodia at Thailand. Bagaman malayo sa tindi ng Ukraine o Gaza, ang palitan ng mga diplomatikong nota at ang hindi pagkakasundo sa mga mock o marker ng hangganan ay refleksyon ng pandaigdigang klima. Ang tiwala ay mababa at ang nasyonalismo ay mataas. Ang isang simpleng bato sa hangganan na inilipat o nasira ay binibigyan ng malalim na kahulugan ng soberanya. Ipinapakita nito na sa panahong ang mundo ay nasa mataas na tensyon, ang mga lokal na alitan ay madaling mag-init dahil ang mga bansa ay naniniwalang ito ang tamang oras upang igiit ang kanilang mga karapatan o kaya naman ay natatakot silang maunahan ng kalaban.
Ang mekanismo ng ASEAN ay sinusubok kung kaya nitong panatilihin ang hinahon sa gitna ng pagdududa. Sa huli, ang tanong na ating hinaharap ay hindi lamang kung tayo ay nasa gitna ng digmaan o kapayapaan. Ang realidad ay tayo ay nakatayo sa isang mundo kung saan ang digmaan at kapayapaan ay tumatakbo ng sabay. Sa Ukraine, ang kapayapaan ay naiipit sa pagitan ng mapa at seguridad. Sa Iran, ang kapayapaan ay naiipit sa pagitan ng negosasyon at ng mga barkong pandigma. Sa Europa, ang kapayapaan ay naiipit sa pagitan ng pangangailangang magkaisa at ang takot na maiwanang mag-isa. Ang bawat deklarasyon na ang digmaan ay malapit ng matapos ay mapanganib, hindi dahil ito ay mali, kundi dahil maaari itong magtulak sa mga panig na gumawa ng mga desperadong hakbang bago sumara ang pinto. Kapag ang isang panig ay naniniwalang panalo na sila, ayaw na nilang magbigay. Kapag ang isang panig naman ay naniniwalang matatalo na sila, kakapit sila sa patalim. Ang mga susunod na linggo ay hindi lamang pagsubok sa husay ng diplomasya, kundi pagsubok sa kakayahan ng buong sistema na magpigil. Ang isang maling hakbang sa kipot ng Hormuz, isang maling kalkulasyon sa Donbas, o isang maling desisyon sa kalakalan ay maaaring magdulot ng reaksyong kadena na hindi na kayang pigilan ng anumang kasunduan sa Abu Dhabi. Ang mundo ay pumasok na sa yugto kung saan ang bawat rehiyon ay may sariling gatilyo. Ang impormasyon ay naging armas, ang video ng pagsabog ay mensahe ng dominasyon, at ang katahimikan ng mga kaalyado ay mensahe ng pagkakawatak-watak. Ang tanong na naiiwan sa ating lahat, sino ang magpapaliwanag sa mga tao kung ang kapayapaan ay nangangahulugan ng pagsuko? Ano ang sasabihin ng Rusya, Ukraine, Amerika at Europa sa kanilang mga mamamayan kung ang resulta ng lahat ng sakripisyong ito ay isang kompromiso na walang sinuman ang tunay na may gusto? Ito ang malamig na katotohanan ng geopolitika ngayon. Ang katapusan ng digmaan ay hindi laging simula ng tunay na kapayapaan, kundi kadalasan ay simula lamang ng ibang anyo ng tunggalian.